kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tunay mga kapatid na dakila at malaya tayong nagpapahayag o umaawit ng mga kagilagilas na gawa ng ating Panginoon. Tatapat bago tayo magsiawit mga kapatid at mga kaibigan, hayaan natin patuloy tayong dagdagan ng Espiritu Santo ng karagdagang karunungan at kaalaman at dalisay na pagkaunawa upang patuloy tayong makaawit ng nakalulugod sa ating Panginoon. Nasa sulat po mga kapatid at mga kaibigan, sa Aklat ng Buhay, ganito po ang nakatala. Sinasabi po dito mga kapatid, Aklat po ng mga awit, Kabanata 48, sa 8 talata, ganito po ang nakasulat. Kung ano ang aming narinig, ay gayon ang aming nakita sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo. Sa bayan ng aming Diyos, itatatag ito ng Diyos magpakailanman. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga kung paano iningatan ng mga banal sa panahong nakalipas na kung ano yung kanilang narinig sa bayan ng Panginoon o kung ano yung kanilang nakita, yun lamang po ang ibinabahagi nila sa lahat ng mga tao. Nasumpungan po ang mga banal na hinirang sa panahong nakalipas na kung ano po ang iniutos ng Panginoon, yun po ang kanilang sinusunod. Hindi po dinadagdagan, hindi po binabawasan. Ganun po nila iningatan ang banal na kasulatan. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ba't may narinig? Natural po, mayroong tinig, mayroong pong awit, may mga pagpapahayag, may mga pagpapatotoo. Saan po nanggagaling ang mga bagay na ito? Sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya upang maipahayag mo ang patotoo ukol sa ating Panginoon, kinakailangan mga kapatid, mayroon kang madinig, mayroon kang makita. Saan po? Kung saan-saan po ba yan? Hindi po. Ito po'y tanging masusumpungan sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Bakit po? Sapagkat nandun ang Panginoon. Hindi mo dapat hanapin kung saan-saan, mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoon. Siya'y nakaluklok sa kanyang bayan. At may pangalan po ba yung bayang tinatahanan ng Panginoon? Nasa sulat po sa Aklat din ng mga awit, 132 verse 13 to 14, pinili at hinirang, ginawang dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man ng ating Panginoon, ang kanyang banal na bundok ng Sayon. Kaya kung marinig mo ang tinig na nagbubuhat sa bayan ng ating Panginoong Diyos, tanggapin mo ang salita, sapagkat ang salita ang nagtatatag sa iyo at nagtatatag sa akin, sa ating lahat sa katwiran, upang tayo, mga kapatid at mga kaibigan, masumpungang tanisay na nagpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kahit ito'y dakilang panahon at pagkakataon na ipaalala ang pangalan ng bayan kung saan doon maririnig ang tinig ng ating Panginoon. Sa banal na bayang hirang, mga galak tayong magsipahayag, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy nating ipagpasalamat sa ating dalangin ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, na tunay na mabuti, dakilang guro na aming nakilala sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, nagagala kami, Panginoon, sa karunungan, sa kaalaman,
at sa pagkaunawang iginawad mo sa amin. Sapagkat sa pamamagitan nito, Panginoon, natutunan namin na patuloy na magsitupad ng iyong salita, walang labis at walang kulang. Sapagkat ikaw ay Diyos na sakdal, perpekto, tunay na banal. Kaya naman, Panginoon, bilang mga kasangkapan mo na ginagamit mo sa iyong tahanan, tunay na salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat nasusumpong kaming dalisay sa aming mga pananalita, sa aming mga kalooban, sa aming mga ikinikilos, at sa bawat hakbang namin, Panginoon, natutunan namin itiwala sa iyo ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Magalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. 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 Isang napakadakilang panahon po ang aming ipinapahayag na pagbati sa lahat ng mga may pandinig. Uling panahon na. Iniimbitahan po tayong lahat ng Panginoong Jesucristo na makinig tayo mabuti. Unawain natin mabuti yung nadidinig natin sa social media. Bakit po natin uunawain mabuti? Marami nang naparito na mga maninira. Ano po yung tinutukoy na maninira? Na sinisira po ang kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya po ang may pandinig, makinig at unawain natin mabuti yung nadidinig natin. Dahil ang nakapaloob dito sa nadidinig natin, na paniniwalaan natin yung salita, kaligtasan ng kaluluwa at kaligtasan ng pamilya natin. Amen. Magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nakabibigat ang lupa at kayo'y aking pagpapahingahin. Amen. Naunawaan po ba natin? Itong huling panahon, iniimbitahan tayo ng Panginoong Jesucristo. Tayong lahat, kayong lahat na mga papagal na, nahihirapan ng luba, at kayo'y aking pagpapahingahin. Amen. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Alin po yung pamatok na papasanin natin? Yung katwiran ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So, nasa physical tayo, mamamahinga ho yung kaluluwa natin doon sa nadidinig nating salita na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung bago mag-praise and worship na kung ano yung napakinggan nating salita, paniniwalaan natin dahil ito'y salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, na tatanggapin natin yung kaligtasan ng kaluluwa natin dahil mamamahinga na yung kaluluwa natin, ipamumuhay na natin yung katwiran ng Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan. Saksi tayo sa iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Na Espiritu ang pagkakaunawa natin na ang Diyos si Espiritu at walang ibang Diyos na inanyuan. Meaning to say, kung walang inanyuan Diyos, common sense, ang Diyos si Espiritu na nasa ibabaw ng tubig. Amen po ba? Amen. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaang ang aking pasan. Tignan niyo, magaang ipamuhay. Itong paniniwala na ibinigay sa atin na iniimbitahan tayong lahat. May panganib na darating po, kaya tayo iniimbitahan lahat. Kaya tayo manatili dito sa nadidinig yung salita upang maghatid sa matagumpay na paglalakbay natin sa balat ng lupa dahil may darating na panganib itong huling panahong itinami. At tayo naman mga iglesia, ang nakarinig ng salita na paniniwalaan natin na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Hindi po natin makikita ang Panginoon Diyos dahil ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaang ang aking pasan, magaang ipamuhay. Hindi maraming kapaimbabawan. Ano po? Amen. Hindi maraming pagpapakitang tao lang. Naunawaan niyo po ba yung mga nakikita nating mga organisadong relihiyon, puro pagpapakitang tao?
pagbabalat kayo, Paimbabaw. Amen. paimbabaw, mga hypocrisy. Hebrews chapter 4 verse 9, may natitira pa kang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ito, who is the Lord of Sabbath? Jesus. Ito, ang Panginoon Kristo nag-iimbita sa atin eh. That is the King of Sabbath. Siya tagapagligtas natin eh. Amen po ba? Siya ang Panginoon ng mga Panginoon na paniniwalaan natin na nahayag ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Ipinahayag ng Panginoon Diyos yung kanyang kapuspusan, yung kanyang pagka-Diyos pagdating sa Colossus chapter 2 verse 9. Amen po ba? Amen. That is the evidence of our faith. Naunawaan natin yung ebidensya na ang Panginoon Diyos na magsalita sa pasimula in Genesis chapter 1 verse 2. Nasa ibabaw ng tubig. Yung ibabaw ng tubig, yung ilalim ng tubig, yung ilalim ng kinalalagyan ng Panginoon Diyos, walang hanggang kalaliman. So, kailangan tayong lumibil sa kinalalagyan ng Panginoon Diyos. So, kung hindi natin kikilalanin at paniniwalaan na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, isipin natin, bulay-bulayin natin kung may pag-asa ba tayo na maligtas. Amen po ba tayo doon? Amen. May natitira pa kang isang pamamahingang. May natitira pa kang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ito, itinangi yung araw ng Sabat eh. Sa mga iniimbitahan, sa mga nakakarinig, na paniniwalaan natin na ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula sa pangalan ng Jesucristo ay Espiritu at katotohanan. Nahayag sa pamamagitan ng Jesucristo ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya sinasabi kay Propeta Isaias na chapter 48 verse 10 na walang ibang Diyos na inanyuan nung lalangin niya langit at lupa. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ano sabi doon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsinigit sa mga bagay na nakasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at mga pamilihang salita. Narawaan po natin, huwag tayong magsisihigit sa mga bagay na nasusulat. Amen. Amen. Huwag nating dadagdagan ng application. Amen po ba? Amen. Kung ano yung madidinig nyo na nasulat na pinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang kaluwalhatian, walang ibang Diyos na inanyuan. Amen po tayo doon. Amen. May walang... Ngayon, ang iisang Diyos sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ng Jesucristo, may ebidensya. Authentic sa langit. Amen po ba? Eh ngayon, tingnan nyo, suriin nyo yung tatlong persona, may ebidensya ba sa langit yan na iisa ang Diyos? Ba't tatawagin natin persona ang Diyos eh, Espiritu lang at katotohanan? Eh ang sa pamamagitan ng taong si Jesucristo, may ebidensya ba? Kung ipinapangalan natin na ang Diyos ay Espiritu, amen po ba? Amen. Eh ba't mananatili tayong tao tapos didiretso tayo sa Ama? Paano tayong tatanggapin ang ating Ama? Hindi natin siya kinilala sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na isang Espiritu at katotohanan. Eh mag-ahawi siya sa buong katauhan. So ano ang value ng lakad natin dito sa mundo? Di papasok tayo sa haka-haka at kapaibabawan ng pamumuhay. Maliwanag po sa atin. Amen. Huwag tayong hihigit sa mga nasusulat. Kaya ito yung stand ng bundok na Zion eh. Non-profit organization. Organisasyong hindi pangkalakan. Amen. Bakit po ganito ang deklarasyon?
Maraming organisasyon na ginamit siya kalakal Naggandahan ng buhay, nagpatayo ng building hindi naman nananahan ng Panginoong Diyos sa building. Sa puso't isip ng tao mananahan Sa mga nakakarinig. Iuukit ko sa inyong puso at isusunod sa inyong isip at hindi ko na alalahanin ng inyong mga kasalanan at kasamaan, kundi kayo'y aking pinatawad na. Amen po tayo doon. Amen. Sa puso pala ilalagay isusulat sa isip. Hindi na mawawala sa labi natin sa angkan at lahi po natin. Nakunawaan po natin yung non-profit organization, organisasyong hindi pangkalakal. Amen. Bakit po nasabi kong hindi pangkalakal? Napakaraming organisasyon nagsikatan, puro pangkalakal lang ang laman ng kanilang organisasyon, ng kanilang samahan. Amen. Non-sectarian, hindi nakaugnay sa alinang samahan pangrelihiyon at political na paniniwala. Wala pong kinaugnayan anumang organisasyon pangrelihiyon man, pang-political man, walang kinaugnayan, non-profit. Who is the organizer of our faith? Jesus Christ is the one true God that is the greatest organizer of our faith. Amen po tayo doon. Amen. Non-partisan, walang kinikilingan, samahan o grupo. Sino lang ho ang may kapangyarihan ng katangian na dinig natin? Di ba ang Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin at ipamumuhay natin ng legit? Di ba iniwanan tayo ng Spirit of Comforter na umaaliw sa atin? Yung salitang nadidinig natin na kinapahayag ko sa social media, ang mga aliw na umaaliw sa atin at nagbibigay ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ngayon, kung hindi natin ito aaksipin, gulay-gulayin po natin, paano tayo magkakaroon ng pangako ng buhay na walang hanggan kung wala tayong espiritu? Walang espiritu yung kaluluwa natin. May darating na kapigatian, may darating na nakahirapan, buhat ng lalangin ng langit at lupa na kailanman hindi pa nangyayari na darating ito at hindi na mangyayari pang muli. Paano po tayong tatagal? Kung walang espiritu yung kaluluwa natin, na nasa physical tayo nadidinig natin ay pinapangaral yung espiritu na paniniwalaan natin. Na yan ang binigay sa atin na immunity para tayo tumagal sa lahat ng tapasanin natin pamatok dito sa balat ng lupa. Amen po tayo doon. Amen. Maliwanag po ba na ang Panginoong Jesucristo ang may deklarasyon nitong non-profit organisasyong hindi pangkalakal dahil napakaraming lumitaw na mangangalakal Magaganda ang mga palabas na anyo. Puro ginamit pala sa pangkalakal. Puro daya, Kaya maraming lumitaw na nagsisihigit sa nasusulat sa banal na kasulatan. Amen. Pinagdadagdagan nila ng magagandang application na puro daya at haka-haka. Hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at politikal na paniniwala. Walang kinikilingan. Walang kinikilingan samahan o grupo. Wala pong kinikilingan God is love. Amen. Naunawaan po natin ang Diyos ay pag-ibig. Ang liwanag na ang Panginoong Diyos lang ang merong katangian nitong iglesia ng bundok na Zion Kaya po, napakaraming nangangaral puro nagsisihigit sa nasusulat. Amen po ba? Amen. So, paano paraan nagsisihigit? Kagaya ng 3 persona, ginamit yung 1 John chapter 5 verse 7. There are 3 that bear record in heaven, the Father, The Word. the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Naunawaan po ba natin yung may record sa langit? Ang Ama, ang Salita, ang Banal na Espiritu Santo ay isa.
Copy po tayo doon. Amen. Kung pwede pa maging persona, yung Father, buhat niya sa Genesis nasa ibabaw ng tubig, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan Ba't ginawa natin persona? Inihabig natin sa tao ang Diyos. Maiyahawig ba natin yung Espiritu sa tao? Hindi mo nga makikita at Espiritu siya, invisible God siya. Amen po ba? Amen. Di pananagutan natin. Pananagutan natin sa Panginoon Diyos yan. Bakit po? Idininay natin yung kaluwalhatian niya sa pangalan ng Jesucristo. Ipinahayag niya sa pangalan ng Jesucristo yung kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos upang makilala natin yung kaluwalhatian at kapangyarihan niya. Amen po tayo doon. Amen. Ang daming lumitaw na mga celebrity organisasyon pero idinidinay ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa huling panahon. Sino may kagagawa niyan? Si Satanas na tinatawag ng Diablo. Di ba siya dumaya sa buong sanlibutan buhat sa pasimula? Naunawaan po natin. Amen. Di ba ang Diyos puspos ng hamag at pag-ibig sa tao, kanya tayo pinaglingkuran. Nilait, nilibak, hinamak at inisulto siya sa pangalan ng Jesucristo. Naging silent, naging tahimik ang lahat hanggang sa natala sa banal na kasulatan ng patotoo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen. Ito ho yung pamatok na ipamumuhay natin. Bakit ba tayo hirap na? Hirap na tayo doon sa mga lumitaw na mga maninira Hirap na tayo doon sa mga lumitaw na mga sinungaling na nangangaral sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Kaya authentic ito Nakatala sa langit ito, recorded sa langit ito Ang pagpupulong ng banal ng bundok ng Sayon ay buhay ang pagpupulong, nakatala sa langit. Recorded in heaven, bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas ang lahat na magiging miyembro dito. Isa lang ang nagbibigay sa atin ng regalo ng buhay na walang hanggan, na espiritual, ang paniniwala nating lahat. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ang daming mga nag-umpisang nangangaral, pagka makarangalan na sa mundo ang tataas na ng ulo. Mataas pa doon sa gumawa ng banal na kasulatan Sang-ayon po kayo nun. Amen. Yan ang realidad na nangyayari sino yung mga yan? Kayo na sumagot. Amen po ba? Amen. Amen. Marami naman ngayon na-open. Bakit na-open? Guilty. Napakarami pong sumusuporta sa kasinungalingan ng mga nangangaral. Napakaraming sumusuporta sa mga maling gawain. Yung gobyerno na lang natin, yung mga opisyal natin, yung dapat magmahal sa sambayan ng Pilipinas. Ano ginawa sa pamumuno? Pinagpalit sa pilak yung kabutihan na dapat paglingkuran ng taong bayan O di ba nagsusulit sila ngayon? Abot naman ang depensa nila. Abot ang pagmamapuri na hindi nila ginagawa. Merong mga ebidensya yung mga ginawa nila. Ano ho ang ginagamit na batayan ng Estado ng Republika ng Pilipinas? Di ba katotohanan? Amen. Di ba katotohanan ang ginagamit doon sa mga opisyal ng gobyerno natin na lumalabag sa kautusan ng Estado ng gobyerno natin? O ngayon, sa espiritual na kalagayan, ang dami ring relihiyon na nanagana O di ba ang katotohanan din hindi hiwalay, kundi ito ang mananaig sa lakad ng masasama at sa lakad ng mga sinungaling sa huling panahon. Di ba't nananagot na ngayon yung mga senador na matataas ang katungkulan? Ano ginagamit na panukat sa ginawa nilang kasinungalingan sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipinas? Katotohanan. Amen. Sa espiritual, katotohanan din na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga nagtuturo ngayon, hahabulin pa yan sa kanilang mga gawa. Lahat tayo, maging ako, susukatin dito Kapag dininay natin, ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula ng lalangin niya langit at lupa, walang ibang Diyos na inanyuan, buhat sa pasimula
matapos niyang lalangin ng langit at lupa at pagbukod-bukurin ang lahat ng mga bagay. Amen po tayo doon. Amen. Kaya itong mga nagsisaganaan sa kasinungalingan, gumanda ang mga buhay, pagsusulit pa natin yan. Kaya nga magiging mga senador nagkakanuluan Ano sabi ni Senador Marcoleta? Maghuhudas may maghuhudas sa kanilang sapahan. Masahol pa kay Judas. Ibig sabihin magiging backslider doon sa grupo nila. Maghuhudas di ba? Dito ba sa kasaysayan ng banal na kasulatan, ipinakilala si Judas Ano ba ginawa ni Judas? Ipinagpalit ng 30 pilak itong kasaysayan, ginawa ng tagapagligtas na inibig ang buong mundo 30 pilak. Ano sabi nung nangangasiwa ng templo? Hindi matuwid, pulutin at gamitin sa templo ng Panginoon Diyos ang pilak. Sa ano ginamit? Ibinili ng lupa upang maging libingan ng mga taong mamamatay. O di lahat pala nung iniipon lang natin sa mundong pilak o kayamanan patungo din sa 1 metro kwadrado kung saan tayo ililibing. Amen. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya ako man, dito rin susukatin sa salita na nadidinig niyo sa akin. At isa lang yung salita na paniniwalaan natin na ang Diyos si Espiritu at katotohanan, dito tayo titimbangin lahat, dito tayo hahatulan lahat, dito tayo susukatin lahat. Ito ang measure ng pananampalataya ng marami, ng buong mundo. Amen po tayo doon. Sa lahat ng nakakarinig ng paghahayag ng Revelation. Sa ano ba nakaluklok ang kordero? Sa banal ng bundok ng Sayon. Nadinig niyo yung declaration ng foundation ng pananampalataya ng bundok ng Sayon. Ang Diyos iisang Espiritu. Maghahari siya sa buong sanlibutan, sa buong sangkatauhan. Kaya kung pababayaan pa natin itong nadidinig natin, tanongin niyo yung sarili natin. Nag-research din tayo. Kakausapin natin sarili natin kung may pag-asa ba tayo, kung hindi natin aaksipin na ang Diyos si Espiritu. At katotohanan, natinig niyo kung ano ginagamit na measure sa mga matataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas na nagpabayad doon sa katungkulan nila at ipinagpalit nila sa pilak yung paglilingkod nila sa sambayan ng Pilipinas. Di ba, katotohanan din ng batas ng gobyerno ang batayan na panghatol sa mga lumabag, sa mga kurap pamol official ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Nararamdaman ba natin yung poverty ngayon? Dahil sa ginawa ng mga official ng bansa natin katataas na tao, makarangal ng tao mga dinig talagang mga tanyag na tao. Kung dito pa lang sa gobyerno ng batas ng ating republika, nahatulan yung mga opisyal, how much more pagdating sa paniniwala sa isang Diyos na tunay. Amen po tayo doon. Amen. Kung hindi natin ito aaksipin para maligtas tayo, ano ang kabuluhan ng pagsusumikap natin sa mundo bilang tao? Tanongin natin sarili natin. Ano po? At napakaraming lumitaw na makakangalan pagdating na sa gumanda na buhay, makarangalan na, akala mo na sila ang Diyos Amen po tayo na. Alam niyo ba katangian ng mga talagang bumunting kawan? Kung konti lang, nananabi lang mabababa hamak lang ang pamumuhay. Hindi sikat sa lipunan. Walang karangalan sa lipunan Mga hamak lang, isang kahig, isang tunga. Mga poorest people. Amen po tayo doon. Amen. Isipin natin, gulay-gulayin natin yung may aroma na paglilingkod. Katanggap-tanggap ba sa Panginoong Hesus-Kristo yung mga magaganda buhay, makarangalan?
Yung walang pinagsisisihan sa mundo. Alin ba pagsisisihan natin kasalanan sa mundo? Di ba, sa pasimula pa lang nadaya ng Diablo ang ina ng lahat ng dahil ng tao, si Eva. Di ba, paniniwala ang pagsisisihan natin? Paniniwala din ang tatanggapin natin para ma-restore tayo, para maibalik tayo sa presensya ng Panginoon Diyos buwan sa pasimula na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Nahayag mo yung kapuspusan ng pagkadyos sa pamamagitan ng Jesucristo, itinalaga na yan. Kaya ano utos sa atin? Humayo kayo at ipangaral at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin? Yung pagbubautismo, ipangaral, yung pagdurusa sa krus, nahayag ang kapuspusan ng paniniwalaan natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Do you believe that? Amen. Mahirap bang maunawaan? Kaya hindi makaunawa ang marami Nakatutok yung paningin at yung puso doon sa material na bagay Sino nang daya ba yan? Di ba si Satanas saan dinaya si Eva? Sa bunga ng kahoy sa halamanan Ang bilin, wag ihipuin, magkakanin dinaya ni Satanas. Ano sabi ni Satanas? Pag kinain mo nga Eva, pag kinain mo to Eva, malalaman mo masama't mabuti. Kaya naniwala si Eva, di pumasok na ngayon yung Diablo. Si Eva, ina ng lahat ng dahil ng daman. O hindi ipiktado lang hanggang kawakasan. O hindi mapalan tayo na nadidinig natin yung habang awa ng Panginoon Diyos ngayon sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan po natin. Amen. Upang matyak natin na tayo tatanggap na ng tunay na kaligtasan sa isang espiritu at katotohanan buhat sa pasimula. Kaya ng ebidensya ng bundok ng Sayon. Sino nagbigay sa bundok ng Sayon yan? Di ba ang Panginoong Jesucristo din ang gumawa ng panukala at siya din ang nagdadagdag ng pagkaunawa doon sa mga gumaganap ng kasaysayan na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Amen po ba? Amen. Di ba ito yung, di ba nakarelated sa atin yung awit chapter 48 verse 8? Amen. Ito din yung salitang nadidinig natin na paniniwalaan natin na ang Diyos sa Espiritu, that is the evidence in heaven, recorded in heaven. May record sa langit Tagalangit yung lumikha ng langit at lupa. Tignan niyo yung mga ginawang alipin ni Satanas. Saan ipiktado? Sa material na bagay. Saan dinaya ni Satanas ang Panginoong Jesucristo sa disyerto? Di ba sa bato? Gawin mo nga tinapayagan ang batong ito. Nasusulat, Satanas, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Pananampalataya. Amen. Di ba nawala si Satanas? Siya nagpunta. Nandadaya si Satanas araw at gabi, atungal ng atungal. Nandadaya na makasama sa impyerno para magdusa. Amen po ba? Amen. Tatanungin ko kayo, saan yung gusto? Sa buhay na walang hanggan o sa pagdurusa araw at gabi? Nasa atin ang desisyon ito Tinawag kami para ipahayag namin na may katapangan at pananampalataya ito para maligtas tayong lahat. Para magduda pa tayo ngayon sa huling panahon, wala kaming hinihingi sa inyo. Kundi pinapahayag namin ng Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Pagkukup na ito habag na ito Ngayon, kung hindi pa natin ito acceptin, nagbigay ng kalayaan ng Panginoong Jesucristo kung saan yung gusto. Sa tagapagbana ba ng pangako ng buhay na walang hanggan o doon sa pagdurusa araw at gabi. Your decision is free. Ano po? Amen. Kalayaan natin ito Libre lahat Kaya wala naman kayo magiging issue sa amin Hindi kami nangihingi sa inyo na safety mo dito Naghahayag kami ng mabuting balita para makatsak tayo sa kaligtasan ng mga kaluluwa at ng buong pamilya po natin Dahil lumitaw na ang mga kasuklam-suklam at mga sinungaling at pandarayang mga ngaraling at
mandarayang makangaral ngayon at maninira. Alin ba sinira nung nakangaral? Inilihim yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos eh. Pinuson, sinalansang. Naunawaan po natin yung pamumusong. Nahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa ikatlong araw. Amen po ba tayo ron? Amen. Dito tayo mananatiling tapat sa isang espiritu at katotohanan. Kapag hindi tayo nanatili dito, paano tayo makakatiyak sa buhay na walang hanggan? Kung dito pa lang sa mundo, hindi na tayo nakikita ng Panginoon Jesucristo na tapat. Saan tayo mabala? Sa material na bagay na ginawang pandaraya ni Satanas. Pawang nabubulok, pawang lumilipas lang yan. Itong aral na nadidinig nyo na ipinapahayag ko gatundok o kunlitman, hindi lilipas. Saan yung gusto? Doon sa nakikita na lumilipas, nabubulok. O itong salita na nadidinig natin na paniniwalaan natin na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. That is the evidence of our faith. Who is the author of our faith? Who is the evidence of our faith? Who is the glory of our faith? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Meron pa bang ibang pangalan na gagamitin tayo? Di ba doon wala na. Iisa lang ang pangalan na aaksipin natin para tayo makatiyak sa kaligtasan natin bawat isa. Naunawaan po natin. Amen. Ito, babasahin ko yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo Unawaan natin mabuti ito. Ano po? Huwag mo kang ikahiya. Ang pagpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Timoteo, huwag mo kang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Magtiis ka ng kahirapan, ano? Ano ba nangyayari sa mga nakakaral ngayon? Puro sagana ang pamumuhay. May aroma kaya yung pangangaral nila? Nabibigyan kaya ng kaluwalhatian ng iisang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ng Jesucristo na lumikha ng langit at lupa sa huling panahon? Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag mo kang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po, magtiis ka ng kahirapan yung mga nakakaral ngayon, ang sakit, puro ang hinahanap, puro karamyahan. O di pumapasok sa kaimbabawan. Amen. Siya mahatulan ng buong mundo. Nakalagay sa aklat ng awit, hahatulan ng sanlibutan sa katwiran ng Panginoon Diyos, na Diyos si Espiritu at katotohanan. Nadidinig po natin. Amen. Gusto niyo mahatulan? Nadidinig niyo salita na pinapahayag ko na walang bayad, ang Diyos ay pag-ibig Huwag na kung ano-ano pa ang iisipin natin dito Mag-ahaka-haka pa tayo Huwag tayong pa-epekto kay Satanas. Ano po? Amen. Si Satanas, bumubulong din sa atin yan Kaya pagka nadidinig niya salita ng Panginoon Diyos si Satanas nangihina nawawalan ng power si Satan Amen po ba? Amen. Na siyang sa atin ay nagligtas, sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Ito, tinatawag na tayong lahat sa banal na pagtawag Hindi ayon sa ating mga gawa. Naunawaan po ba natin? Hindi sa ating mga ginagawa at iniisip para tayo magpresenta na makabanal po. Kundi siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Sino po ang tumawag sa atin ng isang banal na pagtawag? Yung ating tagapagligtas tayo sa Jesucristo na paniniwalaan natin na iisang Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula hanggang wakas ng lupa Diyan bilang po si Apostol Pablo
Hindi siya lumingon ng kanan, kaliwa at harapan at likuran. Nanatili siya sa isang espiritu at katotohanan. Amen. Amen po ba? Amen. Kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Tignan niyo, buhat pa ng panahong walang hanggan nung tayo hinirang eh. Amen. Wala pa tayong nakikita, oh. Panahong walang hanggan pa. Kundi mahayag sa atin ito ngayon. Di ba mapalad tayo? Amen. Mapalad tayo sa huling panahon. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Amen. Naunawaan natin yung wala ng pagkasira, yung gaganap nito. Hindi na sa laman natin iisipin, kundi magiging immortal na tayo na katulad ng tagapagligtas natin. Sa Espiritu. Amen. Naunawaan niyo ba yung sinasabi, isulat ni Apostol Pablo sa iglesia sa mga taga-Roma? Sinulatan niya yung 144,000 yan. Yung mga iglesia sa Roma na itinalaga ko na kayong maging katulad ko sa muli kong pagparito. Gusto niyo makakasama doon sa itinalaga na ng Panginoong Kristo na maging katulad tayo sa pagparito niya? Amen po tayo doon. Amen. Manatili tayong tapat dito sa salita na pinapangaral ko sa inyo na may kagalingan, may kaalaman, may karunungan, may pag-asa, may pag-ibig, may pananampalataya. Amen. Copy Amen. to all churches in the 7th continent all over the nations. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Naunawaan natin, nahayag na ang pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo Si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan, nag-alis ng kasalanan sa atin, Amen. at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito yung Ebanghelyo na nadidinig nyo. Amen. At sino mang sumampalataya rito, hindi na tayo sa pagkasira kundi sa buhay na walang hanggan na tayo Amen. binigyan ng mane. Amen. Naunawaan po natin yung pag-i-elaborate, yung bubulay-bulay nung ini-apply natin. 2 Timothy chapter 1 verse 11, na sa mga bagay na ito ako ay itinilaga na tagapangaral at apostol at guro. Eto po. Kaya ito si Apostol Pablo ang sulat doon sa mga iglesia, sa mga taga-Corinto huwag magsisihigit sa mga bagay na nasusulat Amen. Huwag tayong ihigit sa isang espiritu at katotohanan. Amen. Amen po ba? Amen. Dahil dyan tayo susukatin at titimbangin. Yan ang kamay ng Diyos, yan ang katwiran ng Panginoon Diyos sa uling panahon. Nasaan po? Nasa bundok ng Sayang. Amen. Hindi literal na bundok ito. Organisasyon ng mga iglesia to na pinagiging ganap na, pinagiging banal na sa pamumuhay. Ano sabi kay Timoteo? Huwag mo nga ikakahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoong Kristo na isang espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Tignan nyo. Hindi nga ikinahiya ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo na siya kapangyarihan ng Diyos Amen. Nagpatotoo siya na ang Diyos si Espiritu at katotohanan Copy po? One true God. Jesus Christ is the greatest one true God. The glorified image of God. Amen po ba tayo doon? Amen. Amen. Kaya ngayon, paano tayo maliligtas kung mananatili tayo sa tatlong persona? Paano tayo maliligtas kung mananatili tayo sa tao ng tao? Di inilihim ngayon ng mga nangangaral na ang Panginoon Diyos si Espiritu at katotohanan. Nanatili sa tao, sa pamamagitan ng taong si Yesu Kristo ay nahayagang kapuspusan ng
espiritu at katotohanan sa ikatlong araw. Kaya ang biling nga sa aklat ng Juan, suriin yung nangangaral kung sa Diyos o hindi sa Diyos eh. Yung mga hindi sa Diyos na Antikristo na nangangaral eh, hindi ipinapahayag na ang Diyos ay espiritu at katotohanan eh. Nahayag ang espiritu at katotohanan sa laman eh, sa pamamagitan ng taong si Jesucristo. Amen po ba? Amen. In the third day, ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Itatayo ko ang aking templo. Amen. Building ba? O yung mga gaganap ng banal na kasulatan na huwag tayong hihigit, huwag nating dadagdagan ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Manatili lang tayong tapat na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong huling panahon eh. Eh, tignan niya, napakaraming nangangaral eh. Mananagot sila sa hukom ng mga hukom ngayon. Amen po ba? Amen. Eh, di ala pa lang value yung kayamanan at karangalan ng mga nangangaral ngayon. Ano ba value doon? Sasabihin, ipagmamalaki na kung ilang milyon na kami. Di sa palagay niyo ba, may nakalulugod sa Panginoon yung paramihan ng miyembro? O yung nalalabitan, namumunting kawa ng pinagkalooban niya ng aroma ng paglilingkod na nakalulugod na hangin at samyo. Amen po ba? Kaya sabi dito sa sa aklat ng Hebreo may nalalabig bang may natira parang isang mamamahinga ang Sabat tungkol sa bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos makikilala nyo yung isang ng pananampalataya ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Ito yung nalalabing bayan ng Diyos. Nandito lang tayo pupunta lahat. Liban dito, wala nang iba pa na organisasyon tayong pupuntahan. Dahil ito ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta na pinili at ninasa na dakong pahingahan ng tagapagligtas natin. Pagdating sa kahayagan ng Revelation, ang kordero nakatayo sa bundok ng Sayon. Namamahala sa 144,000 at maging sa huling panahon, lahat ng nakakarinig, nasasampalataya at tatanggapin na natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Saksi tayo ng iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa sa pasimulan na nasa ibabaw ng tubig. Amen po ba ebidensya? Amen. Yan yung reference eh. Sino ho ang gumawa din ng reference? Sino nagpakilala ng referensya? Di ba ang Panginoon Diyos din sa pangalan ng Jesucristo? Siya din ang nagpakilala ng ebidensya na ipamumuhay natin upang bigyan tayong mga nalalabi na bayan ng Diyos na walang hanggang tagumpay sa huling panahon. At ang paniniwala natin sa mga bagay na hindi nakikita na isasagawa sa atin ng Panginoon Diyos yan sa pangalan ng Jesucristo sa huling panahon. Kung paano pinararangalan natin siya, pararangalan din niya tayo sa huling panahon. Kapit po tayo doon. Amen. Ngayon, ano kabuluhan ng milyong-milyong miyembro kung ang lakad naman natin hiwalay tayo sa hula. Ay ano magagawa natin? Di ba tatanggap lang tayo ng kabiguan lahat? Amen. Naunawaan natin na ang Diyos ang nagtayo nito. Ng banal ng bundok na Sayon. Ito yung legit na reality na iniwanan sa atin Ang espiritu ng mga aliw. Naaliw po ba tayo? Di ba, ang espiritu ng mga aliw, may pag-asa tayong nararamdaman presensya. May kaligtasan tayong lahat. Nararamdaman nyo yung presensya. Di ba, ito yung magre-rema sa puso at isip natin. Amen po ba? Amen. Kaya suriin natin yung lakad natin sa huling panahon. Hindi pagandahan ng building, hindi pagandahan ng pamumuno sa organisasyon. Kung hindi naman itinayo ng Panginoong Jesucristo yung organisasyon, anong mangyayari? Hindi magsasambulan sa huling panahon. Ano ba sabi doon sa mga mumunting kawan? Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Mapasa amin nawa ang kaharian mo. Di ba? Amen. Gayon din sa langit.
Tingnan niyo po, hindi tayong gumaganap nitong panukala na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan meron na palang resident sa langit. Napasa amin nawa ang kaharian mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Di ba yan ang sinabi ng Panginoon Jesucristo? Ganito kayo manalangin. Huwag katulad ng mga paimbabaw. Nagpapakita ng manalangin Wala pala sa puso ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ang gaganda ng suot, ano? Meron ba tayong mababasang pagandahan ng suot, pagandahan ng tamahalan ng Amerikana, pagandahan ng posisyon sa mundo, sa gobyerno? Tapos mahilig pang makipagdiskusyon, mahilig pang makigulo sa politiko. Nakita nyo, nadinig nyo ba binasa ko kanina? Walang kinaugnayan, ano bang mga pang-political na Iniwala. paniniwala. Amen. O kaya ang bundok na sayon silent lang Pero nag-aambag sa bansa ng Pilipinas na ang Diyos ay pag-ibig Inihahayag natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan Amen po tayo doon. Amen. Kaya ano ba sabi ni Presidente sa mga leader ng bansa natin? Magkaroon ng pagkakaisa. Sino ba magbubuklod ng unity nito? Di ba ang Panginoong Jesucristo rin? Kaya lang may darating na mga nakakikilabot at nakakatakot na pangyayari. Hahantayin pa ba natin yung mangyari yung katatakutan natin hindi bukal sa kalooban natin yung paniniwala natin sa Panginoon Diyos. Kung natatakot lang tayo sa kalamidad na dumarating sa mundo, natatakot pala tayo mamatay sa salot. Ngayon, maging bukal sa kalooban natin. Amen po ba? Yung talagang mararamdaman natin yung pagkakahirang sa atin pinananabigan natin yung tinig na nadidinig natin sa social media, sa YouTube. Amen po ba? Amen. At kami, tinawag para maglatag nito sa mga may pandinig at magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan at tagapagmana ng pangako. Hindi kami tinawag para mag-isip kami na maging viral kami sa social media. Tinawag kami upang ihasik namin ang katuwiran ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesucristo sa buong mundo, sa 7 kontinente. Hindi kami naghihintay ng makinabang sa iyo social media. Kundi ito ang buong katungkulan ng tunay na iglesia na ipahayag natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya maraming mga creator ngayon Sila na yung content creator. Sila na yung mga creator. Nakalimutan nila na mayroong lumikha ng langit at lupa na the greatest creator of content Ang iniisip puro pakinabang, puro pangsariling kapakanan, puro karangalan. Nasaan ngayon yung lumikha ng langit at lupa, yung creator, na dapat nating ipakilala at dapat nating itanyag yung kanyang kadakilaan at kaluwalhatian sa buong mundo. Kaya lahat ng listeners na katulad kong tao, wala na tayo magiging dahilan pa na hindi natin ito maririnig sa social media na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula ng lalangin niya langit at lupa. Sino ho ang nagtalaga ng bawat presidente na maraming mga bansa sa buong mundo na mayroong more than 200 countries? Di ba't ang Panginoong Jesucristo rin? Sino ang naglagay ng kayamanan ng bansang Pilipinas sa sikatan ng araw na tinawag ang bansang Pilipinas na perlas ng silanganan? Di ba ang Panginoong Diyos ang naglagay ng kayamanan at mina sa bansang Pilipinas? Na ngayon maraming mga bansa ang naiinggit sa bansang Pilipinas sa pamumuno ni PBBM. Kaya nga nagbababa si Presidente PBBM na magkaroon ng unity ang mga leadership ng Estado ng gobyerno ng bansang Pilipinas upang mapangasiwaan at papamunuan ang sambayan ng Pilipino at mabigyan ng benepisyo ang sambayang Pilipino at walang maiiwan na Pilipino. Amen po ba? Amen. Ilan yung napanood natin na itinalaga ng Panginoong Diyos sa bansa ng Pilipinas sinasalansan?
Ilan yung nawawala? Ilan yung mga napapahiya? At di ba lahat na ngayon, lahat ng mga posisyon na against the leader of the government, the state of the government of the Republic of the Philippines. Ano nangyayari ngayon? Saan sila susukatin? Sa katotohanan ng batas ng Republika ng Pilipinas. Paano ba makakapagtago sa kasinungalingan ay lahat nung inilalatang ngayon di ebidensya sa ginawa ng mga official natin na pangsariling kapakinabangan yung ninasa sa pamumuno ng ating Estado. Kahihiyan ng mga lahi. Amen po tayo ron. Amen. Di ba nakaugnay dito sa kalooban ng Panginoon Diyos yung i-apply nating legit? At ang hukom ng mga hukom, sinahatol sa tao na nakakarinig nito na hindi natin ito i-apply sa buhay para maging reality at legit natin to. Tanungin natin sarili natin kung saan tayo patungo. Huwag natin tignan yung kayamanang inipon natin sa mundo, hindi tayo kayang iligtas niyan. Maiiwanan lang natin sa angkan at lahi natin yan, pagkakanguluhan nila yan. Napanood niyo ba yung ibinaba ni PBBM na doon sa mga leader ng ating Estado? Ang sabi ni PBBM, magkaroon ng unity para sa kaginawahan ng ating minamahal na bansa Pilipinas. At yung yung ating bansa, nakikipagkaibigan siya sa mga presidente ng maraming bansa upang pumasok yung mga investor sa minamahal nating bansang Pilipinas at mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino to. Amen po ba tayo ram? Tignan niyo yung mga mananalansak sa sobrang kasakiman. Puro kasinungalingan ng ginagawang pamumuno. Pag naman nagkakaroon na ng aligasyon at mga kaso, apura naman ang mapapuri. Naapura ang pagdidinay na hindi nila ginagawa. Katotohanan ng hahatol. Sa paniniwala, di ba katotohanan din ng hahatol? Who is the truth? Jesus Christ is the one true God, is the truth of God, the universe God, the invisible God. Kaya nadidinig nyo ba? Wala akong ikinahihiya sa pagpapatotoo na Diyos si Espiritu at katotohanan. Naunawaan natin yung malinis ang kalooban, yung malinis ang puso. Transparent sa social media. Walang ikinahihiya, walang pangamba. Amen po ba? Amen. Hindi natatakot doon sa mga ma-open. Kailangan matinig ito para makalaya tayo sa kasalanan. Ang katotohanan ng magpapalaya sa kasalanan natin. Who is true? God is one true. One true. God is truth. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ang tunay na Espiritu at katotohanan na magpapalaya sa atin sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan po natin. Kung mahal natin yung bansa natin, accept the Lord Jesus Christ. Ano po? Amen. Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Ano po? Naunawaan natin yung meron pang inalalabing panahon na araw ng pamamahinga ng bayan ng Diyos na buhay. Amen. Na ang Panginoon Kristo mananahan sa puso natin na tunay na mga iglesia na nagpapakumbaba, na may paggalang at respeto ang pananampalataya. Tignan niyo yung mga paimbabaw. Unawain natin. Akala mo, totoong makadiyos pero hindi natin makita yung application ng paggalang Puro pagkukunwari at pagpapaimbabaw Pagpapakitang tao lang, ano? Tingnan niyo ito, tunay na nasa puso at kalooban. Hayag sa labi na ang Diyos si Espiritu at katotohanan na walang ikinahihiya na nagpapatotoo Nadinig niyo ba yung dinig kay Timoteo? Timoteo, ano nakalagay? Huwag mo ang ikahiya. Huwag mong ikahiya. Ito po, ang linaw. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya. Kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos
Naunawaan natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung Ebanghelyo, Amen. yung sulat kay Timoteo. Ngayon, kung hindi natin ito paniniwalaan, parang tayo na rin ang pumatol sa sarili natin. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Dito rin ako susukatin sa naririnig yung salita at paniniwalaan Lahat ng pastor, lahat ng nangangaral, dito rin susukatin sa patotoo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan Kilala ng Panginoon Diyos yung nagpapatotoo na may tatak ng patotoo Amen po ba? Amen. Ito ang pinakatatak na tunay na iglesia. Kaya nadidinig nyo sa bundok ng sayon yung patotoo dahil ito ba ang nakatatak sa bundok ng sayon. Tignan nyo yung mga paimbabaw na ang tatak ginamit yung pangalan ng Panginoon Kristo na relihiyon. Tignan nyo nagsasambulat na sa kahihiyan. Kung pwede ba natin pigilin na magsasambulat sa kahihiyan yung ginamit yung pangalan ng Panginoon Kristo sa relihiyon? Yung pangalan, yan yung pangalan na paniniwalaan natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Hindi natin nababasa sa banal na kasulatan na huwag kayo magsisihigit na gagawin natin relihiyon yung pangalan ng takapagligtas natin. O di humigit na. Amen. Ginawa na yung pangalan. Sa walang kabuluhan, sa pangangalakal, o ano nagiging halili, kahihiyan na. Bakit nakasuhan ng gobyerno ng Estado ng Republika ng Pilipinas? Gumawa ng labag sa gobyerno ng Pilipinas. O dito man sa nadidinig natin, pag hindi natin ito inaccept, ano pa kabuluhan ng buhay natin sa mundo? Saan magaling yung buhay natin? Di ba pinahirap lang tayo pansamantala dito sa mundo? Para gamitin natin ito, parangalan natin at luwalhatiin at dakilain natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo bilang mga tunay na iglesia na tatanggapin natin ang Diyos Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Isipin mo ang sinabi ko. Ano sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo? Isipin mo ang sinabi ko, bulay-bulayin mo, Timoteo. Sapagkat binigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Tingnan nyo, ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay ng pagkaunawa kay Timoteo ayon sa sulat ni Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. Walang ibang pangalan na magbibigay ng pagkaunawa kundi ang isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan na sinasamba natin lahat Amen. Naunawa natin yung pagsamba ng iglesia ng bundok ng sayon. Nasa isang hamak at dukhang kalagayan at mangmang na kalagayan na may paggalang at respeto ang pagsamba, merong aroma, bunga sa pagkaparanay, ang pangkahalatang pagpupulong na nakatala sa langit, buhay ang pagsamba. Amen po ba? Amen. Na siyang pinagtiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikadaan. Ang salita ng Panginoon Diyos hindi nagagapos, kundi talagang ito yung freedom, Malaya. yung malaya na ipapangaral sa 7 kontinente sa buong mundo na nilikha ng Panginoon Diyos ang lahat ng kalawakan at buong universe. Hindi natatanikadaan, hindi napipigilan nito. John 3:16, so loved the world that He gave all the begotten Son, but whosoever believed in Him shall not perish, But have everlasting life. Amen po ba? Hindi po pwedeng pigilan nito Amen po ba? Amen. Tignan nyo, na siya pinagtiisan ko. Tignan nyo, si Apostol Pablo, ang confession, pinagtiisan niya yung pangangaral ng Ebanghelyo Amen po ba? Amen. Na siyang pinagtiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa tampalasan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan, hindi napipigilan. Ano po? Tingnan niyo pinagtiisan ni Apostol Pablo. Iwangis niya natin sa mga pastor ngayon. Nagtiis na kahirapan si Apostol Pablo Yung mga pastor ngayon gaganda nung kalagayan. Akala mo sila ang Diyos
Amen po ba? Tapos yung mga miyembro, tinatakot. Pagka na-late lang ng konti, sinasarahan na ng pintuan ng mga building nila. Akalayaan ng pagsambay sa espiritu at katotohanan. O ano mangyayari ngayon dyan sa mga pastor na mga antikristo? Dapat sa Panginoong Diyos. Ilihim nila at i-deny nila ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. O saan sila hatulan? Sa katwiran ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ano kabuluhan ng ganda na pansamantala lang? Puro ka pa imbabawang. Amen po ba? Amen. Masakit ito doon sa mga pastor na laban sa Ebanghelyo eh. Kailangan masaktan eh. Bakit to? Bakit itinagtanim nila sa puot at galit at panilimugo ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Bakit inilihim nila ito sa mga may pandinig na ang Diyos sa Espiritu buhat sa pasimula? Na siyang ebidensya ng paniniwala ng mga tunay na iglesia na gaganap nito. Amen po ba tayo ron? Amen. Pag maganda na ang buhay eh, ang tataas na, akala mo, ang tingin sa sarili, akala mo na sila ang Diyos eh. Mas mataas pa rin sa nagpasa ng krus eh. Mas mataas pa rin sa gumawa ng Holy Bible. Amen po ba? O ngayon, naunawaan natin na lahat ng nangangaral at nagtuturo dito hahatulan sa nadidinig natin. Maging ako man na naghahayag nito, dito rin ako susukatin sa pinapahayag kong katwiran ng Panginoon Diyos na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Naituturo ba ito ng mga magagandang relihiyon, ng mga organisadong relihiyon, yung mga sikat na relihiyon, naituturo ba ito? Paano nila maituturo ito? Sinalansang nila ang Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan. Alam na nila na dito rin sila hatulan. Amen po ba? Amen. Ayan na. Pansamantalang yung karangyaan dito sa mundo. Masyadong inibig ng mga antikristo yung karangyaan eh. Yung karangalan. Nakita niyo yung mga opisyal natin na mga sikat, na mga napakatataas na mga pinag-aralan, ang inaabot ngayon, puro kahihiya. Ano ginagamit na panukat? Katotohanan eh. Ano ba gagamitin panukat din sa mga nangangaral at sa mga maniniwala? Di ba katotohanan din? Ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Ito, dumating na yung oras. Oh. Nadinig niyo sa labi ko yung katotohanan. Ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Hinahanap na tayo ng ating Ama. Yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Dumarating ang oras. Eto, ngayon na nga, nasasambahin natin ang isang tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hirang upang makamtan naman nila ang pagkaligtas sa mga nasa kay Kristo Jesus na may kalawalhatian ang walang hanggan. Amen. Tingnan niyo pinagtiisan ni Apostol Pablo, yung kahirapan para tanggapin ng tunay na mga iglesia, yung tunay na kaligtasan na walang hanggan. Amen. Kaya aking tiniis, sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hirang, dahil sa ating lahat, Amen. tiniis niya yung lahat ng pasakit, lahat ng pagdurusa, lahat ng pangungutya, lahat ng panlilibak para lang sa mga chosen people of God. Amen. Upang kamta nila, upang tanggapin nila ang pagkaligtas nasa kay Kristo. Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Amen. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, kaya kaluwalhatiang walang hanggan eh. Amen. Kaya itong mga pastor nato susundan sa kanilang mga gawa eh. Buong pamilya yan. Tapat ang pagkasabi, tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay na kalagit niya, ay mabubuhay naman tayong kasama niya. Ito yung tapat na pagkasabi. Oh. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y namatay na kalagit niya, saan tayo mamamatay? Sa mga kasalanan, kasalanang pasimulang aral.
Aral din yung malipig sa ating kasalanan eh. Kaya kailangan mamatay sa atin yung pasimulang aral. Amen. At manatili tayo sa aral ng tagapagligtas na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen. Para makalakip niya tayo na mga mabuhay naman tayong kasama niya. Amen. Naunawaan natin, nabubuhay tayo, nakasama natin, sumasa atin ang Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo, sumasa atin ang ating Ama sa pangalan ng Jesucristo. Kaya ang bundok ng sayon din, ikiniklaim natin na sa kalooban ng ating Ama, nalalaman natin yung katuparan ng pagparito ng Panginoong Diyos eh. Amen po ba? Dahil pinaniwalaan natin yung ating Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, pinaniwalaan natin yung kapuspusan ng pagka-Diyos na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan eh. Kaya namumuhay tayo, nakasama natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas eh. Nabubuhay tayo, nakasama natin ang Panginoon Diyos eh. Sumasa atin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po tayo doon. Amen. Yan tignan yung katangian. Nung kasama natin ang Panginoon Diyos, nagtitiis ng kahirapan, nagtitiis ng mga panlalait ng taong katulad natin, nagtitiis ng mga taong nanilibak at nangiinsulto sa atin. Yung mga taga-sandibutan ang hinahanap puro karangyaan, karanganan, puro kaginhawahan ng buhay. Sa huli, nauuwi sa kaipokrituan, nauuwi sa kapaimbamawan. That is true? Amen. Nakita nito, ministro ng mga hentil, tinawag at hinilang si Apostol Pablo sa kahentilan na walang Diyos para magka-Diyos tayo, para mabuhay tayo, nakasama natin yung tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Tapat ang pasabi sapagkat kung tayo na mga namatay na kalakip niya ay mga mabubuhay naman tayo kasama niya. Naramdaman niyo yung presensya na nabubuhay tayo, nakasama natin yung tagapagligtas natin. Inihayag natin yung kapuspusan ng pagka-Diyos, ng iisang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Kaya tinawag na tunay na Diyos ang Panginoong Jesucristo eh. Makilala natin siya eh. Amen po ba? Na tunay na Diyos eh. Sa Espiritu at katotohanan, nakilala po natin. Natidinig natin sa social media. Ang daming nagdi-deny na hindi raw Diyos ang Panginoon Jesucristo eh. Sige, nasa atin na may kalayaan lahat eh. Kaya lang sa huli, wala na tayong pagkakataon pa para makapagsisi. Bakit po? Hindi natin namamanayan na nagsisihigi tayo sa nasusulat eh. Biliin nyo, ipinahayag na ng Panginoon Diyos yung pagkakakilanlan ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kapuspusan ng pagka-Diyos. Dinidinay pa ng mga pastor na nangangarap. Ipinangangalakal pa yung pagtuturo para lang sumagana yung buhay, gumanda yung buhay, para lang maging makarangalan. Tapos ngayon, pag nadidinig yung katotohanan, nasasaktan na open, madalas naman ginagamit yung book of John, chapter 8, verse 32. Ang katotohanan na magpapalaya sa kasalanan, ayaw namang iwanan yung kasalanan. Paano ka makakalaya sa kasalanan kung ayaw mong paniwalaan na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Paano tayo magkakaroon ng pag-asa at kaligtasan na magiging tagapagmana tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo kung ayaw natin takasan yung pasimulang aral na puro dinadagdagan natin yung aral para na makinabang tayo sa pangangalakal ng pagtuturo natin. Ayaw natin takasan yung kasalanan. Ayaw natin pumunta sa katotohanan. Jesus Christ is the light of the world. Yung kasalanan ng kadiliman. Ayaw natin takasan yung kadiliman. Ayaw natin ipamuhay yung katotohanan. Paano tayo magiging kalakip na kung nabubuhay man tayo, kalakip tayo ng Panginoong Jesucristo ngayon, nakasama natin siya. Kung hindi natin isusumpa yung kasalanan ng sanlibutan na yan, yung mga pasimulang aral. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin yung presensya na hindi madaling maligtas? I-apply natin to. Ito yung legit na pamumuhay ng mga banal eh. Ano po? Amen. Ito yung nagpapasa ng katwiran ng Panginoon Diyos eh. Kaya lahat ng mga nakakarinig mahihirapang sumunod. Bakit po?
Kaya aariin natin dugi eh. Kasi yung mga pinagsumikapan natin sa buhay eh, hindi natin maibahagi eh, sa kapwa natin eh. Amen po ba? Nakita niyo yung tanong doon sa talinghaga, yung lalaking mayaman, kung paano maligtas. Ipinabebenta lahat ng hari-harian at ibigay sa mga tukha. Nagawa ba ng lalaking mayaman? Di mahirap pumasok sa pintuang makipot. Amen. Pero maluwag ang pintuan ng Kapahamakan. kapahamakan. At yung maluwag na pintuan ng kapahamakan, puro kapaibabaw ng pamumuhay, puro pagpapanggap na akala mo naglilingkod sa Panginoon Diyos hindi natin madinig sa kanilang mga labi yung tunay na pagsamba. Amen po ba? Amen. Napakaliwanag nitong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo Nadinig nyo yung pinaninindigan ko na huwag mo ikahihiya ang pagpapatotoo sa pangalan ng Jesucristo. Napawag si Apostol Pablo alipin din ng testimonya na ang Diyos Espiritu at katotohanan. Di kilala ng Panginoon Diyos yung nagpapatotoo na ang Diyos Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Ngayon, kung hindi tayo magpapatotoo, paano natin nabibigyan ng nakalulungkod na pagsamba ang Panginoon Diyos? Kung puro haka-haka ang iniisip natin, puro karangalan, puro posisyon, puro pakisalamuhan dyan sa kaguluhan ng bansa natin. Di wala tayo nagiging ambag. Okay na ito, malumanag yung ambag sa perlas na sinanganan. Dahil dito matutupad sa bansang Pilipinas ang tunay na pagsamba. Nasasampahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. O di nagbibigay tayo ng nakalulungkod na hain ng pagsamba. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga sumasalasan kay Presidente Bongbong Marcos ano nangyayari? Napapahiya Nakikita niyo ba ngayon lahat ng posisyon? Lahat ng sakim sa kapangyarihan? Ano nangyayari? Ginagamit na yung mga verses, Nagtatago pa doon sa salita ng Panginoon Diyos, nalalantad naman yung masasamang motibo. Amen po ba? Alam niyo kung tunay na tayo God servant, napakalinis ng motibo banal yung motibo Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Ang salita mo ay katotohanan. Ang Diyos ay katotohanan na Espiritu. Pakabanalin mo si Ama. Ang salita mo ay katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Doon tayo pagiging banal. Doon tayo sinasabing pakabanalin mo si Ama. Amen po ba? Amen. Ang daming mga nangangaral na akala ang palagay sa sarili nakagaganap na sila ng kalooban ng Panginoon Diyos. Ano to? Nakakahabag Nakakahabag. Sino ba lumilinis ng konsensya para tayo itayo at ipahayag natin ito? Di ba yung nag-sacrifice din sa cross? Di ba yung nilait, yung hinamak? Di ba siya lilinis ng konsensya natin para gamitin niya tayong kasangkapan upang itanyag natin ang Diyos ay Espiritu at katotohanan? Di ba ito yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Yung karangalan niya na walang hanggan? Di ba ito yung immunity na ibinibigay sa ating lahat? Na sa pamamagitan ng taong si Yesu Cristo ay pinasasagana ang biyaya ng pananampalataya sa buong mundo. Na sa pamamagitan ng taong si Adan may pumasok ang kasalanan at kamatayan. Na sa pamamagitan ng taong si Yesu Cristo ay sumagana ang biyaya ng pananampalataya. Nahayag ang iisang Espiritu at katotohanan na magiging selyo sa puso't isip natin na hindi mahiwalay sa labi natin, sa angkan at lahi natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po tayo nun. Amen. Kaya nakakahabag na itong mga naalipin ng kaipokrituhan ng lakad sa mundo Ang atensyon ang motibo ng kaisipan puro karangalan, puro pakinabang, puro kasayahan, puro kapaimbabawan. Napakasakit itong madinig ng mga ang hinahangad ng mga tao puro material na bagay. Tatandaan nating patuloy
dinaya ni Satanas na tinatawag na Diablo ang ina ng lahat ng pinanggalingan ng lahi ng tao sa bunga ng kahoy sa halamanan. Hindi bunga yan, that is material na bagay. Saan ngayon nahulog sa kasalanan ng tao? Puro material na bagay ang pinaghahanap. Karangalan, tingnan yung mga leader natin, yung mga opisyal natin ng gobyerno. Ang bundok po ng sayo, nag-aambag sa Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni PBBM. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung ebidensya. Buhat sa pasimula pinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang kaluwalhatian, ang Diyos yung Espiritu at katotohanan Walang ibang Diyos na inanyuan na nauna sa akin pagkatapos kong lalangin ng langit at lupa. Amen po tayo doon. Amen. Meaning to say, common sense na ang Diyos ay talagang Espiritu at katotohanan dahil siya din ang nagsabi kay Propeta Isaias na walang ibang Diyos na inanyuan buhat sa pasimula na nauna sa akin. Do you believe that? Amen. Naunawaan natin ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya nga huwag tayong ihigit sa mga nasusulat, sa mga bagay na isinulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto Di ba yan yung mga binabanggit na pinag-aharian ng Panginoong Kristo? Ang 144,000 na inalis doon sa Ehipto? At tayo naman yung kapupunan ng mga hentil na walang Diyos ngayon, na ano man ang lahi natin, ano man ang kulay natin, wala siyang itinatangi. Bukas ang pintuan ng bundok ng Sayon upang maligtas tayong lahat ngayon. Amen. At wala kayong magiging issue sa amin dito. Hindi kami nangihingi sa inyo ng pagkain sa inyo. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi nagkulang ang Panginoong Kristo sa amin sa lahat ng bagay. Hindi kami umaasa sa mga nakikinig ngayon. Kaya hindi nyo kami masisisi dito. Hindi nyo kami pag-iisipan ng negatibo rito. Naunawaan natin yung ang motibo ay talaga ang Diyos ay pag-ibig. Naghahatid ng kaligtasan sa mga tao may pandinig ngayon. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo ito rin na ministro kung paano siya nagtiis para makinabang tayo ng buhay na walang hanggan. Nakilala niyo sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Nagtiis siya para makinabang tayo ng buhay na walang hanggan. Inarin niyang lugi siya sa lahat ng bagay para lang tayo magkaroon ng kaligtasan bawat isa. Kaya masasaktan dito at ma-open yung mga maibigin sa material na bagay sa mundo Amen po ba? Dapat na ba akong mag-ingat sa mga nakakariling ngayon? Ang hinahanap ng Panginoon Kristo matatapang na ipahayag yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos Amen po ba? Na walang ikinahiya, ano? Ano sabi kay Timoteo kanina? Natinig niyo po ba yan? Huwag mo nga ikahiya. Nakatawanan natin yung pagpapatotoo ni Timoteo na iisang Diyos sa Espiritu. Iisang Espiritu at katotohanan yung inisinulat sa kanya ni Apostol Pablo. Nananatili siya sa isang Espiritu at katotohanan. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako man, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang daming pastor ngayon nagtiis ba sa kahirapan o nagtitiis sa karangyaan? Tignan niyo yung miyembro. Di puro haka-haka na lang nagiging living yan. Ang nagiging buhay niyan. Nakilala niyo yung ministro sa kahentilan, yung tunay na ministro, yung genuine minister. Nagtiis ng kahirapan. Tapos ngayon, ang daming lumitaw na nangangaral, mataas pa sa Kristo o tayo. Naunawaan po ba natin? Tapos sila ma-open, nasasaktan. Matagal natin pinanlibugo. Matagal natin pinagtatanim sa ganit at puot ang Panginoong Kristo sa huling panahon.
Naunawaan po ba natin kung paano siya napupuot ngayon sa sanlibutan? Ipinagtatanim ng mga nangangaral ngayon, idinidinay yung kapuspusan ng pagka-Diyos, yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, inililihim ng mga nangangaral. Ito, hayag na hayag kay Timoteo. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Naunawaan natin yung huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon? Amen. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang daming masusukat dito mga pastor na nagsitayo ngayon. Kaya tignan nyo itong isang kilalang pastor, official pa ng gobyerno natin eh. Ginamit yung pangalan ng Panginoon Diyos sa relihiyon. Ang pangalan ng Panginoon Diyos na gagamitin mo sa kaligtasan na i-apply mo, titiis ka ng kahirapan, nagpapatotoo ka na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Di ba dito hatulan lahat ang mga nakakaral? Ni ako man, nakaharap nyo ngayon na nandidinig nyo, dito rin ako hahatulan. Dito rin ako susukatin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya nakagagalak po itong huling panahon itinangi no? Kaya ang pagbati namin sa inyo kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa isang Espiritu at katotohanan Naway dumating sa atin ang salita at mapuspos tayo ng pagkaunawa at matyak natin ang kaligtasan ng kaluluwa ng buong pamilya natin. Amen po ba? Amen. Saan ipapangaral lang nilalaman ng banal na kasulatan? Sa bundok lang ng sayo na. Wala naman tayong mababasang sa Katoliko ipapangaral na. Wala naman tayong mababasang sa Iglesia ni Cristo ipapangaral lang nilalaman ng banal na kasulatan. Ano specific na nakalagay doon sa 1 Peter chapter 2 verse 6? Sa banal ng bundok na sayo ipapangaral lang nilalaman ng banal na kasulatan na sumampalataya sa isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan, hindi mapapahiya. Amen. Pagdating doon sa verse 9, ano nakalagay doon? Bayang hinirang pinili upang ihayag natin yung kaluwalhatian ng tumawag at pumili sa atin bawat isa. Amen. Nadinig niyo inihayag ko na patotoo na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Nasaan nagmumula yan? Sa banal na bundok na sayo na makarinig at sumampalataya at manatiling tapat, hindi tayo mapapahiya bawat isa dito. Bakit po? Sino ang nagsalita? Ano sabi ng Panginoong Diyos? Tayo sarili niyang mana. Tayo tagapagmana ng kanyang pangako. Kung ano yung pinagtiisan ng tagapagligtas natin, gayon natin i-apply ito. Ito yung legit, ito yung reality na nadidinig nyo sa buhay ko. Nanawaan po ba natin yung matuwid na pagtuturo? Amen. Sukatin natin yung mga pastor na nagtuturo sa atin ngayon kung katulad ba ng pinagtiisan ni Apostol Pablo para makamit natin yung pangako na tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan, na pinaglipunan ng ating tagapagligtas ang buong mundo upang magkaroon tayo ng mana sa kalangitan, na tayo ang nasa balat ng lupa na nagbabalik ng maraming karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa isang Diyos na tunay ang pagsamba ng bundok ng sayon sa Espiritu at katotohanan. Do you believe that to all churches? Amen. Narinig niyo po ba ako? Amen. Meron pa ba akong makakasama na magiging tapat na itatanyag natin ito sa 7 kontinente sa buong mundo na may katapangan at may pananampalataya? Di ba kayo napapagod sa kapaimbabawan ng kasusunod natin sa mga bulaang makangaral nga? Kaya iniimbitahan tayo magsiparito kayo sa akin Sabi ng Panginoon mag-aral kayo sa akin. Amen po ba? Amen. Yung bautismo ay pangaral At bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
ipangaral, ano? Madidinig ng tunay na itinalaga na tagapagmana ng buhay na walang hanggan eh. Ano sabi sa pangangaral? Sasain niyo ako hanggang katapusan ng sanlibutan eh. Tignan nyo, yung pinag-aralan natin kanina, sumasa atin ng Panginoong Isu Kristo eh. Amen. Oh. O, tingnan niyo yung mga alam pananampalataya, pinagtatalunan pa kung hindi ka alam ng anak, ng anghel, kundi ang ama lang ang nakakaalam. Pinagtatalunan, paano hindi pinaniniwalaan ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Sila nagdidiskusyon. Hindi tayo tinawag na mangaral para makipagtalo. Amen. Dahil ibinaba ito, hindi para pagtalunan, kundi para ipangaral na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya maraming kaya sa huling panahon lahat ng makakarinig ng katotohanan mananagot pa dito tayo, susukatin lahat Kaya maging ako man nadidinig nyo sa nabi ko, maging ako man dito rin susukatin sa nadidinig nyo salita na paniniwalaan natin Amen po ba? Amen. Hindi lang yung mga pastor na nandaya at nagdamusok, maging ako rin. Kaya hindi madaling mangaral, po? Gusto nyo madinig? Baka itatanong nyo pa kung paano ako isinuko, Baka tatanungin nyo pa yung letra por letra, Anda sa banner ko yan. Malakias chapter 2, verse 5 and 6. Isinuko ng Panginoon ang mga hukbo sa katwiran, sinasama sa katwiran at kapayapaan. Hinahanap ng mensahero yung hula ng mga banal na propeta na ipapangaral ko yung katuparan ng hula na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Naganap na. Saan nakalagay? Yung ilawan, yung katotohanan. Sa teknolohiya, everlasting, forever and ever ang pangangaral. Hindi nag-anniversary na 100 taon, 120 years, forever and ever. Amen po ba? Amen. Ito yung buhay na pagdiriwang na nakatala sa langit, registered na sa langit. Tanongin nyo kung nakatala ba sa langit yan, may nagtala ba sa langit yan? Itong bundok na sayon, mismo ang Panginoong Diyos ang nagtala sa langit. Siya nagsikap nito na ang pamamahala ng hari ng mga hari hindi nalilipas hindi na magwawakas mamamalagi na magpakailan-kailan pa man Hindi kasama natin, sumasa atin siya. Ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, nadidinig niyo katwiran ng hukom ng mga hukom sa labi ko ngayon. Siya maghahari sa banal ng bundok ng Sayon. Saan niya pinili at ninasa na mamahinga sa banal ng bundok ng Sayon. Wala namang ibang relihiyon na nakatala na magkahari Bayang hiniram, piniling sariling pag-aari na ipinapahayag natin yung humirang at pumili sa ating lahat. Ipinapahayag natin na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Sa pagkabuhay na maguli, witness tayo ng ating iisang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa. Liban doon walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula ng lalangan niya langit at lupa. Meaning to say, common sense na ang Diyos talagang specific na Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya God bless doon sa lahat ng mga nakarinig ng paghahayag ng banal na bundok na sayon para makinabang tayo at maging tagapagmana tayo ng iisang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. To God be the glory sa lahat ng mga nakarinig. Meron po tayong i-apply na vision na mapalad yung mga nakarinig ng aklat ng hula na ito na sasampalatayanan natin na ang Panginoon Diyos ay isang Espiritu at katotohanan sa pasimula na siyang ebidensya ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Ano sabi ng tagapagligtas natin? Ako'y madaling paparito. O di may pag-asa yung mga gumaganap. Ano sabi? Binigyan tayo ng pag-asa sa pag-iintay. Ako'y madaling paparito.
magaganap at magaganap ang lahat ng katuparan ng hula na ginaganap ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Kaya kami po yung nagpapasalamat sa lahat ng listeners na nakarinig ng pagpapahayag ng pananampalataya ng Iglesia ng Bundok ng Zion na nakatala sa langit, na naka-engage na sa langit, authentic na sa langit. Ano? Yung pamumuhay ko, authentic na rin. Ito na, nadinig nyo? Nadinig yung ebidensya ng pananampalataya ng Bundok ng Zion? Nasa gitna ng mga mabumusong, nasa gitna ng mga mananalansang, nasa gitna ng mga naglilihim na kalawalatian ng Panginoon Diyos, pero ito yung ambag natin sa bansang Pilipinas. Ano po? Na kailangan ipahayag ito sa buong mundo upang maganap na yung hula sa minamahal nating bansang Pilipinas. At nangyayari na nga sa huling panahon sa pamumuno ng ating kagalang-galang na presidente ng minamahal nating bansang Pilipinas. So kung magkakaroon na tayo ng pananalig at pananampalataya at pagkaunawa, ipanalangin natin pamumuno ng ating presidente ng bansang Pilipinas upang maganap yung kanyang panunungkulan, yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang pamumuno sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Amen. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord Jesus, in this place. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa pangalan ng Yesu Kristo na aming tagapagligtas. Amen. 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 Napakadakila mga kapatid at mga kaibigan na patuloy nating mapagbulay-bulayan o mapagnilay-nilayan o mapag-isip-isipan yung mga bagay na nadidinig natin, sapagkat ito ang maghahatid sa atin sa kaluwalhatiang walang hanggan. Upang tayo, mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo may nagtitiis, kung tayo may nagpapagal, o kung tayo may nagsisikap, kinakailangan masumpungan tayong nagpapagal, nagsisikap, at nagtitiis, dapat ukol sa Panginoon, hindi ukol sa sanglibutan. Sapagkat ang pagpapagal na ukol sa sanglibutan, walang patutunguhan. Pero magpagal tayong lahat ukol sa Panginoon, bakit kita natin lahat na mayroong grant, mayroong pagpapala o putong ng kaluwalhatiang manggagaling sa ating Panginoon. At ito ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin itaas ang dalisay ng pagpapasalamat sa hari ng lahat ng mga bansa. You are the King of Kings and Lord of Lords. Magsiyawit tayo may buong kagalakan, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. At patuloy nating ilakip ang dalangin ng pagpapasalamat. Dakilang Diyos Ama, nagagala kami na patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpapasalamat, sapagkat tunay nga, Panginoon, na sa karunungan mo, sa kaalaman mo, sa unawang ibinigay mo sa amin, dito'y patuloy namin na pagtatanto na ang aming pagsusumikap, ang aming pagtitiis, ang aming mga pagpapagal na ugol sa iyo, tunay nga, Panginoon, na ito'y hindi mawawalan ng kabuluhan. Bagkus ibibigay mo sa amin ang putong ng karangalan, ng
kabuhayang walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuruan mo ang bawat sa amin na magbulay-bulay pag nilinilayan ng iyong mga salita. Sapagkat sa pamamagitan nito, dito'y babalong ang karunungan at kaalaman na anupat ito ang magtatatag sa amin hanggang sa kabuhayang walang hanggan. Amen. Patuloy namin maipamumuhay ang iyong salita na aming nadidinig na buhat sa iyong bayan at ito'y patuloy na lalago sa aming puso't pag-iisip hanggang sa masumpungan mo ang bawat isa na sumasamba sa Espiritu at katotohanan hanggang sa pagpalito ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay tinataas namin sa iyo, ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kadakilaan, magbuhat sa kauna-unahang panahon ngayon hanggang sa panahon walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ang tunay na Diyos at Panginoon na manunubos, manggalak tayong lahat, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. Amen.